closely. Sa Tagalog, sabi niya, kaya mayamang napapalibutan tayo ng napakaraming saksi. Alisin natin ang bawat pabigat at kasalanan. So, ang una po, remember the witnesses. Ano po? So, ang witnesses na sinasabi ko rito, walang iba po kundi yung mga saint, yung mga namatay na mga martir. Ano po? Dapat sila po ay magbigay sa atin ng inspirasyon na lalo pa tayo maging masipag sa gawain, lalo pa po nating paglingkuran ang Panginoon. Gayahin po natin ang kanilang pananampalataya at pagsasakripisyo sa Diyos. So ito po yung mga less na nabanggit po sa Hebreo 11. Sila po ang pinapatungkulan ng mga witnesses or mga saints sa chapter 12. Sila po yung namabanggit. Nagsisimula po kay Abel. Ano po? At sumunod po si Enoch, si Noah, marami po yan, 16. Si Abraham, si Sarah, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses, si Rahab, si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, at si David. At nagtatapos po siya kay Samuel. Pero hindi lamang po sila tinutukoy ng mga witnesses. Ibig sabihin, mga kapatid, pag pinag-usapan po ang pananampalataya at pagpapatuloy sa paglakad sa salita ng Diyos, marami po tayong mga dapat pong tularan. Kasi minsan ang Kristiyano po ay hindi ko kaya yung ginawa ng Panginoon kasi Diyos siya. Ganun po yung ating reasoning. Pero kung titingnan po natin yung mga tauhan po sa Biblia, masasabi natin wala tayong dahilan na hindi po natin kaya. Kasi kinaya nga po nila, mas higit pa nga po ang kanila pong persecution at that time, lalo na po sa New Testament, kaysa sa atin. At kung titingnan natin yung mga Kristiyano ngayon, yung Nigeria, ano po, napapabalita po yan. Yung mga pastor, humihingi na po ng tulong sa presidente ng Amerika na tulungan sila upang matapos na yung pagpatay sa kanilang mga miyembro. At nakakalungkot na yung media ay hindi po yan binabalita maliban sa internet. Parang ang buhay ng Kristiyano ay binabaliwala lang. At sana nga makarating ito upang matuldugan ang massacre sa Nigeria. At mapalad po tayo mga kapatid, bilang mga Pilipino, hindi po tayo nasa under persecution. Alam po ba? Hindi po tayo pinapatay pag tayo po'y kumikilala sa Panginoon. Hindi po sinisira ang mga churches natin. Hindi po tayo binabaliwala. At yun yung advantage po natin. Kaya lang ang disadvantage, masyado tayong kampante. Amen po ba? Masyado tayong kampante kasi hindi po tayo nasa persecution area. Ganun pa man, dapat magsilbi po itong halimbawa po sa atin. So sa ating kultura, binibigyang pugay natin ang mga yumao sa pamagitan ng pagdalaw sa untod, pag-aalay ng bulaklak, pagsisindi ng kandila. So bagaman sa akin, pwede na yung bulaklak. Pero po pwede rin naman yung kandila. Bakit po? Kasi ang katuruan po ng kandila kasi, ganito yan. Di ba? Pagka araw ng mga kaluluwa, nagtitirik po ng kandila sa mga pinto. Ganun po sa mga tiyahin ko sa bagong simbahan. Para daw yung kaluluwa ng kanilang mga yumao ay hindi daw maligaw. So hindi po ganun yung ating practice. Pwede po magtirik ng kandila sa sementeryo upang kasi malaman ng sepulturero na nag-i-exist pa yung mga kamag-anak nito. Dinadalaw pa kasi para hindi po siya ilagay sa kung saan lagayan man. At kasama na rin yung bulaklak. So ang bulaklak ay magpapakita po yan ng ating pong pagmamahal sa kanila. Maaring ang ating mga magulang ay hindi mo naging mananampalataya. Pero kailangan pa rin po natin sila bigyan ng paggalang sa mga yumahan. Yun po ang makikita po natin mamaya.
So, biblical po ba na alalahanin natin ang mga yumamo natin? Kasi baka sabihin nyo, nasa Bible po ba yan? So, nasa Bible po yan. So, ang talata ng Hebreo 12 verse 1, yamang napapalagiran tayo ng napakaraming saksi. Ito ay malinaw na paanyaya na alalahanin ang kanilang buhay, hindi upang sambahin, kundi upang matuto at tumibay o magpatibay sa ating pong pananampalataya. So, hindi rin po natin kinakausap ang kanilang kaluluwa. Tama po ba? Hindi po natin kinakausap pag tayo nasa mundo na, "Nay, kumusta ka na?" Pag sumagot yan, baka pumalipas ka. No? Ipinagbabawal po ng Biblia kausapin ang mga namatay. So, bawal na bawal po yan. Yan ay pagiging espiritista. So, ano yan? Karumagdumal na kasalanan sa Diyos. Okay lang maglagay ka ng hinaing ganito, bubuhos ka ng sama ng loob kung masyado ka may problema. Basta huwag mo lang siyang kakausapin. Para ka lang nagsusumbong. Kasi pag sumagot yan, diyan tanak po ka na. No? So, yun. So, ganun po natin pinaparangalan lang. Simple lang yung ating pagpaparangal sa ating mga yumao. So, ang dahilan po yan, paggalang sa mga yumao. Ano po ang ating basis? Sa lumang tipan, binibigyang halaga ang maayos na paglibing at paggunita sa mga namatay. Halimbawa, si Abraham ay naglaan ng libingan para kay Sarah. Actually, si Abraham, bumili pa po siya. No? Kaya okay lang po kung mag-St. Peter po kayo. No? Kumuha po kayo ng mga insurance. Yan po ay pagpapakita ng ating paggalang sa mga yumao. Magkano na po ba ngayon St. Peter? Wala kayong St. Peter. Nag-endorse na eh. No? So, okay rin po yun. Kasi lahat naman po tayo ay hahanda. Alam niyo po, pag hindi mo natin pinaghandaan ang ating kamatayan din, kawawa yung may iwan. Mai-stress siya masyado, siya kukuha. Magkano ba kabaong ngayon? 35,000, pinakamababa. Yung pag binuhat po yun, nababali yung hawakan. 35,000 na po yun. No? Kasi may niritualan na po akong ganun eh. Parang nakakatawa na nakakatakot.